Praising God in halal. Sa Psalm chapter 1, verse 11, o 111. 111. Great are the Lord's works. Praise the Lord. I will give thanks to the Lord with my whole heart, in the company of the upright, in the congregation. Psalms 113, verse 1 and 2. Praise ye the Lord. Praise, O ye servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth, for forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. December 19. Baka mami mabigla si Anthony, bigay kagad ng 1,000 doon sa 10 pero mas maganda maaga. Dahil ang sabi ng Panginoon, ito tanda natin sa Psalms, sa Proverbs, ang mga naawa at nagbibigay sa dukha at sa tao, para ka nagpapautang sa Diyos. Kaya wala pa kayo tinatanggap na pagpapala, walang utang ang Diyos sa inyo. Ibig sabihin, hindi pa kayo nagbibigay. Blessed be the name of the Lord. Nung una, I tackle about yada. Bago natin pumunta sa ating main topic na halal, tinan nyo para mabanghay-banghay natin at maiba-iba ito. Para alam natin, naghalal ako, nagyada ako. Baka mamaya yung BST, mayada ninyo. Naggaganon kayo, yung BST pala na sa utak nyo. Sinasamba niyo kumanta ng VST. Yada, ito isang salitang kipagkilos, verb. Hebrew word with a root meaning to throw. To throw. Naulit natin yan, binabalik ko lang para hindi lang nananatili ng isang pakinig. Throwing your hands. Ibig sabihin, eto po tandaan natin. Ang isang tunay na Kristiyano, automatic. Pag nakarinig ka, kahit walang magsasabi sa you throw your hands. Kapag nagganong ka, it means you are praising God. Kahit na walang salita. See? Si Mami Jo, mahilig magganon. Kahit na nasa kalsada. Yung kasama ko minsan, gumanon siya. Pumara ang mga bus sa EDSA. Sabi ko, hindi ho. Baliw lang to kasama ko. Yung pala, hindi lang pala siya. Merong mission kami sa Rizal, dito sa Talim Island. Ito kabilang ito, ng island. Yung isang dado, sabi niya, Bishop, dadalo ako. Ano siya? Nagkakabit siya ng mga kuryente at ang dala-dala nila sa kanilang mga truck, yung mga kable na naikot-ikot na edad na kanilang dadalhin at ikakabit. Pero dahil sa pag-aapuran niya, minsan dumating siya, nung nadiskubre niya yung isang roll ng kable, nawawala. Sabi niya, Bishop, saan ko kaya naiwan? Yung babayaran ko ng anak ko. Ilang taon kong babayaran niya, ang dami nung saan kaya napunta yun? Mag-pray tayo. Dumalo ka dito, ituturo ng Diyos. Alam, pagkatapos ng seminar, umalis ka agad siya. Ginaygan niya, binalikan niya yung kalsada na dinaanan niya. Sa malayo, teka, sabi niya sa driver, may nakikita akong palumpon doon. Teka, puntahan nga natin. Sige, diretso mo lang at bumaba tayo. Pagbaba niya, laking gulat niya dahil etchas pala ng kalabaw na nagbunto na gano'n. Sabi niya, ano ba naman niya? Kala ko. Kasi brown yun eh. Lumapit siya, pambihira naman. Pagtingin niyang gano'n, sa likod ng etchas ng kalabaw, nandoon yung kable. Pagkakita niya, sabi niya, praise. Sabi nung unbeliever na driver, ay naku, nabaliw. Nabaliw itong kasama ko. Yun pala, see, automatically you throw your hands. At alam na ng Diyos kung bakit mo itinaasan yung kamay. Extended hand to throw out the hand. Therefore, to worship with extended hand, ibig sabihin sumasamba ka. Tatlong ibig sabihin ng Hebreo nito, to praise, to give thanks, and to confess. Ibig sabihin, ang yada, yadaw. Ang sabi ng iba, yadaw. To worship with extended hand, the giving of oneself in worship and adoration. To lift your hands unto the Lord, now it carries the meaning of absolute surrender. Di ba pag may pinasusuko, taas mo kamay mo. Di ba gumagano ka naman kaagad?
Ibig sabihin, isa lang, ang napakagandang ibig sabihin. Kapag nagtaas ka ng kamay sa Kanya, ibig sabihin you are surrendering everything that you have. Ang totoo, hindi naman kailang maaburidong isang magandang mukha, di ba? May magmamahal pa kayo sa akin. May darating pa kayo. Diyos ko naman. May nasalubong ako sa EDSA, pandak na lalaki. At ang lakad niya ganito. Alam ba niyo na dahil sa mababa siya, nakaganon kami, kamunti ko siyang mabangga. Sabi niya, sorry ho. Sabi ko, sorry. Sabi niya, Han, tayo na nga lang. Tayo na. Aba, nung tinignan namin yung honey na sinasabi niya na nakawait na doon sa waiting shed, matangkad, maganda, maputi, at mistisa. Sabi ko, kaya pala mayabang ito. Kung ganoon, kung yung mga yun ay hindi minamaliit ang kanilang mga sarili, how much more if you really love God? Sabi mo, Lord, hihintayin ko yung totoong akin. Purihin ng Diyos. Yung ibibigay niya, na kapag ibinigay niya, walang consequences na negative. Yada. Therefore, the worship with extended hand, eventually, it also came to denote songs. Ang yada ay kapareho din ng isang Hebrew word na ibig sabihin ay kaakibat nito ang kasabay pagkanta. It tells forth or confess. Di ba pag nagtataas ka ng kamay, araw-araw nagpupuri. Di ba pag nagtataas ka ng kamay, nasa isip mo kaagad yung kanta. So, umaakibat ito. But the most important thing that we could see is this yada carries the meaning of absolute surrender. Yung perpekto at ganap na pagsuko. Be sure that if you raise your hands to God, you are really surrendering to God. Totally. Ang tanong ka kagabi, sino nakakasigurado sa inyo na mararapture kayo? Ako hindi ko pa masasagot yan. Ang makasasagot lang dyan ay ang Panginoon. At depende doon sa... Kaya nga may mga guidelines ang banal na kasulatan. Anong sabi sa Romans 12? Do not be unequally yoked together with unbelievers. Do not be conformed, but be ye transformed by the renewing of your mind. So meron tayong nababasang salamin na kung saan ay naroon yung ating pagsunod. Ikalawa ay tinalakay nung linggo yung ating guest na tagapagsalita. Nabanggit pa yung kanyang patyang na luto, umorder na ho kayo sa kanya. Sisiguraduhin ko sa inyo, hindi na kayo uulit. Tauda or Toda, pero hindi naman tricycle operator ito. Tauda. It is a Hebrew word. Tandaan po niyo ang bawat isa para alam niyo banghayin ang sarili niyo kapag nag-worship kayo. It is a Hebrew word for thanksgiving. Ang talagang ibig sabihin nito, when you do this, when God endowed you that kind of diverse or different worship, ito'y nagpapahiwatig ng pasasalamat. It expresses thanksgiving. Kaya kapag nagganong ka, o di ba pag may nag-bless sa'yo, ganun ka kaagad, thank you Lord. Di ba? Ang una magtatas ng kamay, si Pastora Joseph, pag nakita niyang pumayat na si Maay, thank you Lord. Kahit hindi mo sabihin yon, you are giving thanks. Yun ang tauda. Sa Psalms 50, anong sabi ni David? The mighty God, even the Lord, hath spoken, and called the earth from the rising of the sun unto the going down. Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined. Ibig sabihin, yung pagdating nga lang ni Jerome kanina, kahit hindi ko sabing salamat at dumating, taas ako ng kamay, praise God. Ibig sabihin, hindi na kailangang sabihin mong isang bagay when you say, thank you sa Panginoon. Dahil pag nagtaas ka ng kamay, the Holy Spirit could bring out what you think and then bring it to the throne of God. Alam niya na nagpasalamat ka. It means expressing visible thanks. Tauda means, minsan kasi may pasasalamat na hindi mo masabi, di ba? Dahil kapag nagpasalamat ka, hindi na siya magbibigay. Minsan sabi ng Pinoy, hindi ako magpasalamat kasi baka hindi mo na maulit. Kaya ang gagawin mo na lang,
O, di ba? Pag nakita naman ni Regina nagpasalamat ka sa Diyos, uulitin niya dahil sa Diyos ka nagpasalamat. Ito yung visible thanks. Ito yung nakikitang pasasalamat. Kadalasan kasi ang pasasalamat, we cannot see them dahil sa puso lang. Pero pag tinas mo ang kamay mo, matutuwa yung nagbigay kasi, pasalamat siya sa Panginoon. It is extending the hands to God in reverence, revere. Kaya nga sinabing differ praise kasi variant ito. Tinan niyo, iba-iba ang variant natin. Merong Delta variant. Ewan ko, anong paborito niyo sa mga yan? Merong Delta variant, may Alpha variant, merong Lambda variant. May nagsabi minsan sa akin, si Pastor, si Bishop, labas ng labas, Senyor. Tapos nabalitaan niya, sa tao lang yung pinuntahan po naming isa, na lugar na kung saan may mission ako. Alam ba niyo na tinamaan ng nagkaroon ng karamdaman ng iba doon? Salamat sa Diyos sa pag-iingat ng Panginoon. Sabi nila, takot yata ang virus kay Pastor. Hindi, takot siya sa Diyos na nag-iingat sa atin. At kung i-claim natin palagi yun, ako nagpapasalamat sa Panginoon. Maraming JSM na nandito. At marami tayong membrong taga-JSM nagkaroon ng karamdaman pero hindi ko narinig na na-confine sa ospital. God healed them. It is coupled. Alam niyo ang maganda sa tawda? Ito yon. Kung ikaw ay hindi na nasasanay pa mag-offering, ang isa sa ibig sabihin ng tawda, it is to revere God, upang galangin at sambahin ang Panginoon. Pero ang isa sa ipinapahiwatig ng tawda, it is an offering, sacrifice of praise. Di ba may kanta tayo? Offer a sacrifice of praise unto the hand. Kapag nagtas ka ng kamay, it is a sacrifice of praise. Bakit sacrifice? Saan yung marasasabing sacrifice ang praise? Yung isang tao na, alam niyo yung kapatid ni Pastor Josie na naka-confine sa veterans, na halos hindi na niya maigalaw ang kanyang sarili. Makita mo sa mga nagaganon siya. At minsan, hindi na nga siya makabangon. May dumating na matanda na i-confine. Sabi niya sa anak niya, anak, lapitan mo ngayon, patanggapin mo, pataas mo ang kanyang kamay. Sabi ko, nag-aagaw buhay ito, pero magpapatanggap pa rin sa Panginoon. Gaano kakabaliw? Mamaya madadatnan natin yan. See, it is an offering, sacrifice to God through audible confessions. Pag tinas mo ang kamay mo, you are offering something. It is a thank offering. Ang tawda ay isang pagsambang nag-o-offer ka ng pasasalamat. So, ang thanksgiving ay offering. Ang praise ay offering. If you raise up your hands, you are thanking God. Naging gwapo ka? Okay, salamat sa Diyos. Dahil sabi nga natin, hindi lahat ng gwapo ay artista. May pastor din. Associated with sacrifice offerings. Sacrifice offerings. Pero meron na ba nakapag-sacrifice offerings sa atin? Enter His gate with thanksgiving. Pero ang binanggit sa Psalm, ito yon. Enter His gates with thanksgiving in your heart. That is tawda. And His court with praise. That is tehila. Give thanks to Him. That is yada. Pag tinas mo ang kamay mo na wala kang imik, it means you are thanking God. Although a thank offering could be financial, kadalasan kasi ng tao, kapag nagpasalamat, big sabihin, may natanggap na ayuda. May natanggap na pagpapala. Diba? Minsan, hawak siguro ni Sister Regine yung kanyang bilbil. Alam na niyo ibig sabihin nun. Pero alam niyo, ang pinakamaganda sa tawda, it is an action word. It is an interpretative praise. Yan ang ano ng Hebreo. Kapag mayroon yung pagtaas lang ng kamay, tumaas lang dahil nagpre-praising ka. Pero ang tawda, nagtaas ka ng kamay with pagpupuri, mayroon kang isinisenyas. It is an interpretative. Parang sa dance na interpretative. Di ba nung sumikat yung kanta ni Inigo? Di ba?
Dahil sa iyo ako'y, o di ba, marami. Meron siyang i-dinedictate, meron siyang ini-interpret. Dahil sa iyo, meron siyang, ganun din ang Panginoon. When you raise up your hands, may sinesenyas ka sa Diyos. Kaya, nung sinabi ni David na, I worship you with all my mind, with all my heart, with all my soul. Alam na ng Panginoon yun. Kaya, tinan nyo yung mga pipi at bingi. Naiintindihan ng Diyos yan. Alam ng Diyos yun. Isa, dyan din, nag-crusade kami riyan. Naalala kayo may lumapit, sabi niya, Pastor, magpapatotoo daw siya. Yung 3 gabi na nag-crusade tayo, ay pinagaling siya ng Panginoon. Sabi ko, sige. Nung lumapit, yung binatilyo, ano ho ang ating patotoo? Ano pong sasabihin nyo? Lumapit ulit sa akin yung guardian. Pipi ho yan, bingi ho yan. Pwede yung sinabi naman, kausap ako ng kausap. O sige na, magpatotoo. Sabi, sinanyasan niya ako. Wala ako naintindihan. Tumawa ho ang mga tao pero na-bless sila. Dahil naintindihan nila yung kanyang senyas, di lalo pa ang Diyos. Sabi ko, ganun bang pagpupuri sa Panginoon? Tauda, ini-interpret mo sa pamamagitan ng actions. More Christians understand the concept of blood offering. Kadalasan, blood offering, tauda offering. Kung ipinipresenta niya yung kanyang thanksgiving, kadalasan ng Hebreo, kapag sila ay nasa sacrifice offering, that is tauda, kasama yung kanilang mga tithes, ang kanilang mga ikapu, kasama yung kanilang mga sarili. Ang bigat ng tauda. This is what, when God give you this, ibig sabihin may dala ka. May dala ka na nakabulsa, na itatides mo, na i-offering mo, na ipapatotoo mo. At kagyat, hindi ka pa nagtataas ng kamay, you are giving your tauda offering. So alam kong we can relate these things. Sa Hebrews 13:15, through Him, then let us continually offer a sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips. Yan ang tauda. Sinasabi mo sa Kanya yung bunga ng iyong bibig, ng iyong labi. The fruit of your lips, the fruit of your lips giving praise. The fruit of your lips giving praise. Ano kadugtong nun? Come and worship. Tinan niyo, pag hindi ako kumakanta, hindi ko memoryado ang kanta. Praises, that is tauda. Tauda. Fruit of lips that acknowledge His name. Kaya kahit na hindi, alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung yun ay different word praise ng tauda. Kapag nagtaas ka ng kamay at ini-interpret mong isang bagay na ayaw mong marinig ng iba, kasi minsan sabi doon mas maganda yung huwag mo nang sabihin at ang Diyos na magsabi. Sa Philippians 2:4 verse 4, always be full of joy in the Lord. I say it again, sabi niya, mayroong rejoicing. Then, walking sa Acts 3 verse 8, nung pinagaling ng Diyos ang isang pilantod ng isang lame. Anong ginawa niya? May kanta rito. Walking and leaping and praising God, He went into the temple with them. Wala siyang ginawa kundi naglulundag siyang ganon. See? At sa Psalms 30 verse 11, si David ang isa sa kauna-unang gumawa nito. 30 verse 11 ng Psalms, you have turned my mourning into joyful dancing. You have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy. Alam niyo, totoo yung sinabi niya. Eto, naglulundag at nagpupuri si David, naglulundag, nilait siya ng kanyang kaharian dahil nung siya naglulundag at nagpakasayang mag-worship, tauda, and then yada, nung nag-worship siya, inaglahi siya ng kanyang kaharian. Bakit? Dahil nung panahon yun na siya naglulundag, kamamatay yung anak niya. Sabi niya, walang kwentang hari. Kamamatay ang anak, ang saya-saya niya, hindi umiiyak, nagsayaw-sayaw pa. Sabi niya, bakit?
Malay mo, kaya nga ako nagganito at mamaya buhayin ng Diyos yan. Kaya ako nagsasaya, nasa piling na siya ng Diyos. Ang kalungkutan, hindi naman kailangang ipakita ng ipakita. Ugali kasi ng Pinoy yun eh, di ba? Pag may patayan, ba yung nakikiramay ka? Minsan hindi pakikiramay yun eh, pakikipagpighati. Dahil, alam mo nang kadagaling lang sa iyak minsan yung na, alam mo, ang bait niya. Kaya nga yung gaganon na naman. Pinasasaya daw yung mga yan. Kaya nga may karaoke, mayroong dancing. Kapag ay para, huwag mo na siyang kwentuhan na kung ano-ano. Iiyak na nga lang, iiyakin mo na naman. O kaya kakantahin ka ng di kita mali. Wala mangyayari. Tehila. Ang tehila, also spelled tehila or tehela, double L or single L. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng tehila? It is a feminine name. Ito isang pangalan ng babae. Wala pa, marami nagtanong sa akin pero hindi ko na ibigay ang tehila sa kanila. Dahil baka hindi nila magustuhan. Maika na ibigay ko. Kaya yon, ang Maika ay pangalang lalaki. Ayaw, parang lalaki ko magkikilos. Kahit pastor, sinasaway. Pastor Maika pasensya ka, Maika pangalan niya propeta yun Praise song or hymn. Alam niyo, Tehela. It is a praise song. Ito yung mga hymns. Nakarinig ba kayo ng hymns? What a friend we have in Jesus. Mga ganon. Amazing grace. Ibig sabihin, kapag tehela, you shine. Ibig sabihin, nagniningning ka. Masayang-masaya ka. You boast. Alam nyo, itong napakaganda. Ang tehela, praise, ito yung isang uri na kung tawagin ko ay pagpupuring may kayabangan. Pagpupuring may yabang at may pagmamalaki. So, ibig sabihin, hindi ka dapat mahiya. Kahit saan ka naroon, you can praise God dahil ipinagyayabang mo sa marami. Kahit pagtawanan ka, ipinagyayabang mo. Ano naman? Kung Pentecostal ako, kung born again ako, malaga, kahit na may nakakakita. Ito yung pagpupuring may yabang. When you do that, ipinagmamalaki mo, ipinagyayabang mo na hindi ka nagkamali ng tinanggap. My soul, sabi sa Psalms 34 verse 2, my soul shall make her boast. Sabi niya, my soul shall make her boast in thee, Lord. The humble shall hear me and be glad. Sabi niya, walang kwento sa akin niya. Kahit anong sabihin ni Michal, yung girlfriend ni asawa ni David, kahit anong sabihin ng kanyang kaharian, sabi niya, pagyayabang ko sa araw na ito na ang aking Diyos ay ang Diyos na buhay. My soul shall make her boast. Sa Psalm 44 verse 8, in God we boast all the day long and praise thy name forever. Kung ganon, araw-araw, walang oras ang ang tihila. Walang oras. Every time na maisip mo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakaugalian na ni Nathan pag-isip. Morning, Jesus. Punta dito. Magigising lang yung isa para sa good morning, Jesus. Good morning, thou dudes. Psalms 145. Great is the Lord and greatly to be praised. Great is the Lord, a most worthy of praise. Mga kantang yan, kapanahunan ni Pastor Mark. Oho, kamunti kundi abutan yung mga kantang yan. Mukhang bata lang siya, pero may edad na ho yan. I will extol you, sabi ng Psalm. So, ang tihila, walang oras. Walang oras, may pagsubok man, may kasaganaan man, may pagpapala man, may kalungkutan man. Sabi nga ni Pastor Rochelle, pagpupuri ka ba kung may pagsubok? One of the hardest part of our life, lalo na sa tao, napakahirap ngumiti kapag may problema. Ano ho? Ang aking
aking ngang hinihintay palagi ay yung makita ko minsan na si Angeli ay sumimangot. May irita kayo dahil pagpasok pa lang kayo may problema ka, mangingiti ka dahil hindi nakasimangot yan. Hindi marunong sumimangot yan. Kaya ang tawag ng iba dyan sa ganyan, plastic. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness unsearchable. Kasi ang plastic, hindi naman nagbabago yan eh. Di ba? Bumagyo, plastic pa rin siya. May problema, plastic pa rin siya. Lalo yung Tupperware, katibay-tibay. Ibato mo siya, yung pa rin siya. Hindi mo siya pansinin, yun pa rin siya. Kaya ang tawag ko dyan, plastic. Birthday mo na, hindi pa mag-PM para mag-happy birthday. O, siya pa rin yun. Pastor's Month Appreciation. Ni walang nag-text para sabihin, Happy Pastor's Month. Plastic kasi siya pa rin yan. Oo, kasi kaya gusto niya live. Alam niyo, ang kagandahan ng plastic, hindi nagbabago. Maring naluluma siya, pero siya pa rin. Ibato mo, pag luma, ibato mo, hindi mo mabasa. Kaya pag galit na galit kayo, huwag babasagin ang ibato niyo, plastic. Babalik at babalik yan. At pag nag-bound, pakatamaan ka pa sa ulo. My mouth will speak the songs of praise. Natalakay natin dito yung zamar. Ang iba, binabanggit nila ito sa Hebrew, zamer. Ang iba naman ay zamir. Dito natin makikita yung mga talent. Maraming may zamar sa inyo, zamer. Pero marami ding may sama sa inyo. Zamar. Alam nyo, zamar is a Hebrew word that reminds us that God loves instrumental praise. Kaya yung ginagawa, sabi ko nga kapag nag-worship, peno mo, minsan naiingayan na ako Pero ang Diyos hindi naiingayan doon. Dahil gusto pala niya maingay yung mga instrumento. Zamar. Ang pinaka magandang ibig sabihin niyan yung zamar, it denotes music. Talagang singer ang Panginoon, ba siya nagturo kay Siya nagturo kay Lucifer. Magandang kumanta yun. Similar to Tehila, kapareho sila ng Tehila. It is a praise. Notice that it is a word referring to using string. Kapag sinabi mong zamar, meron kang offering, thanksgiving offering na music. See? Si TG, nung hindi pa tumataba, talaga kahit nawala siyang gitara, may gitara na siya. Yan yung mga payat. Kala mo ginigitara dito niya. Using string instrument, zamar. Uy, ang ganda. Alam ba niyo, nakakita ako ng worship na hindi kumakanta. Puro instruments yan. Yung alpha, yung kanilang yung harp, yung kanilang saxophone, yung kanilang sax, yung kanilang bandolin, yung mga violin, yung mga drums. Kaya pala sabi ko, ba't gano'n? Kahit walang kanta, pero puro instrument. Puro instrument ang kanya pinatutugtog. God not only loves vocal praise, but also instrumental as well. Kaya kung mayroon kayong mga alam many of us has this kind of skills and talents with instruments, with guitars, with the harp, with everything. Ngayon, pati suklay, napapatugtog na, di ba? Marunong ka ba ng Brother Nicky? Yun ang tinutugtog namin ng mga bata kami, lalagyan mo ng papel yung suklay, talaga tumutunog, di ba? Tapos, kung gano'n ang instrumento mo, beti parang may silindro ka. With zamer, we learn that instrumental music is mentioned in the Bible more often than you might expect. Palagi itong, sabi, praise to the Lord, sing to the Lord, sing a new song to the Lord. Naalala ko yung isang yuling yata yun na binaha sa Pangasinan. At yung isang pamilya doon na ang kanilang negosyo ay asin. Ang bahay nila'y binaha hanggang doon sa bubungan, kaya nasa bubungan sila. Ang iba nakatingin sa kanila, ay, luging-lugi naman sila. Sayang naman, lahat ng asin, nakababad. Naku, paano kaya? Pagtingalan nila sa bubungan, nagpupuri ang mga praise God, hallelujah! Sabi ng mga kapitbahay, nabaliw ang buong pamilya. Oy, ikaw ba naman malugi ng asin Baliw na baliw, tinan mo, nagsasayaw doon sa bubungan.
Pero hindi nila alam, they're worshiping God. Nagpapasalamat sila sa kabila noon. Now, halal, let's go to our main point. My main point of our sermon. Praising in halal. Halal is a Hebrew word that encourages us to uninhibited worship. Alam mo, ang halal pala, ito ay ginamit ng 165 times in the Bible, and inhibited worship. Noong unang panahon ng mga Hebreo, hindi pinagbabawal ang magtaas ng kamay. Automatic ito. Kapag ikaw ay sumasamba sa iisang Diyos, wag na hindi ka makikitang magtataas ng kamay. Ito yung isang bagay na ikikilos mo na hindi ka pagbabawalan. Bagkos, magmamagaling ka, ito yung halal. Magsisigaw ka, magsasalita kang parang nahihibang. Kaya pala, alam ba niya, nakadalo ko ng isang church, gumugulong ang mga tao pag nagkakapuspusan. Gumugulong yan. Merong pumapasok doon. Sabi ko, sobra na yata ang kabaliwan nito. Pero ang halal, kapag dumatal para sa iyo ito at ibinigay ng Diyos, magsisigaw ka na walang patumanggayan. Si Pastor Debian, yung kagabi, palagi kong binubulungan yan. Kapag yan na nagpuri at kahit gabi-gabi, Debian, ang boses mo. Natandaan niyo na minsan nag-overnight tayo dito. Alam niyo kung sinong sinasaway ko? Sister Regine. Doon pa tayo. Overnight, sabi ko kay Buena, walang maingay, tahimik lang. Mamaya si Regine, ang taas pa naman ang boses. Sabi ko, puntahan mo si Regine. Ay, gabi na. Pag ano na naman, kapuspusan na naman, marinig mo naman siya, puntahan mo si Regine. Para kang nahihibang sa halal. Para kang nahihibang. Talking irrationally. Ibig sabihin, ang rational, natural. Pag sinabing irrational, may mga sinasabi ka, nagpupuri ka, naggaganon ka, hindi kita maintindihan. Kaya ang tawag sa iyo, hibang. Speaking out wildly, talking with extreme. Ikaw ba sino sa inyo ang pakiramdam mo talagang lulusot ka dyan sa yero na hindi mo mapigilan ang sarili mo? Si Regine yun. Pag sinumpong ho yan. Alam niyo, si Buena, pag sinumpong yan, ang tarang niyan ikakaiba. Kahit si Pinky, yung kanyang pinsan, ay nako, iba naman yan. Very sweet ang kanyang to celebrate, to be glamorously foolish. Yan ang ibig sabihin niyan. Ang halal, ikaw yung maganda kang baliw na nagtatarang at naglulundag at sumisigaw na hindi ka maintindihan, pero wala kang pakialam dahil gusto mong kahit anong isipin nila, to shine, you have to flourish. Kailangan makita nila ang iyong pagsamba. Pero if you do this, tiyakin ninyo na, alam niyo ang isa sa napakalaking pagkakamali ng marami at pagkakamali ko. Bakit ako nahiyang magtaas noon ng ating kamay? The greatest mistake that we always do in every worship is thinking what the others will say to you. Di ba? Nahihiya ka magtaas at magpuri sa Panginoon. Kaya yung isang nag-opisina, alam mo, Bishop, hindi nila, wala akong persecution sa opisina namin. 10 years na ho ako doon, pero walang nagpo-persecute sa akin, walang nagnalait sa akin. Alam ba nila na born again ka? Hindi ho. Kaya naman pala. Pero subukan nyo, hindi pa kayo nagtatagal na 1 linggo. Born again ka? E di kayo pala yung luya-luya? Yung halilupot? Kung makatyaga ka dyan, ewan ko lang. Minsan nagpunta ako dun sa palengke. Thank you, Lord. May sumisigaw. Hallelujah! Hallelujah! Aba, kahit namamalingki kahit nagtitinda ka ako, nagpupuri. Hallelujah! Hallelujah! Luya pala.
Mura lang, 1 kilo. Hallelujah! Mayroong 4 na bagay. Sa mga narinig natin, halal, para kang baliw. Siguro ito yung medyo mag-iisip ka muna bago mo gawin ito, no? Dahil dito, when you worship God, kahit nasa kalsada ka, meron akong kasama nga dyan sa EDSA, pag sinusumpong yan ng pagpupuri, kahit nasa EDSA kami, malay ko naman na nagpupuri at hindi nagpupuri dahil alam ko pasmado ang kamay nun sa kababahista, maghuhugas, napasma ang kamay. Kaya minsan, kapag naggaganon, hindi ko alam kung nag-worship ka ba o pasmado. Worship ito, pastor. Pero nasa EDSA kami, minsan gumanon siya. Ano yan? Pumara ang bus. Bakit? Sasakay kayo? Hindi ho, pasmado ang kamay niya. Number 1 is, in every meaning, and everything that we have tackled about the halal, the tauda, the tehila, the shama, zamer, God is worthy of our praise. Mga kapatid, mga magulang, samang kayo naroon, whoever you are, whatever citizenship you have, in everything you do, magpuri ka man na para kang nababaliw, magpupuri ka man na kahit wala kang pera ay para kang baliw at nahihibang. Ang sabi doon, para ang halal ay isang pagpupuri na para kang nababaliw. Kaya hanggat maaari nga, huwag nating pigilin pala. Pero minsan may sitwasyon na kailangang pigilin. Oo, sa susunod na sumpungin si Sister Regine, nagre-ready na ho ako ng kadena. God is worthy of our praise. Amen. Kahit na anong klase yan, it may differ from halal, from zamer, from tehila. Lahat ng ito ay karapat-dapat sa ating Panginoon. Nakakita na ba kayo? Akala ko nung una po, meron naggagano. Parang nakakita na ba kayo ng worship? Nakadalo na kayo na naggagano siya. Kaya tuloy, hindi tuloy ako makapagsamba, makapag-concentrate. Sa tuloy gano'n. Hindi ka tuloy makapagsamba eh. Meron akong estudyante sa Bible School na noon, pinipigil namin. Pero, nung una, ganun siya. Kaya lahat ng mga nasa harap niya, nakaganon sila lahat. Ang mga estudyante, nakaganon silang lahat. Pinapanood na lang siya dahil nakaganon siya. Minsan, nagugulat na lang yung nasa harap niya pag sinumpong bigla, yung nasa harap malas. Dahil biglang itutulak ng ganon. Gusto, ang gagawin namin, umiwas na lang tayo dahil magkakarate yan. At minsan mayroon siyang sumpong na kaya lahat nakaganon kami. Kasi hindi ka tuloy makapagpuri dahil ang inaabangan mo yung kanyang karate. Sabi ko, kaya nung tumanda, sabi ko, kaya pala, ang Diyos variety. Variant ang Diyos. Ayaw niya na pare-pareho tayo. Dahil kung puro ka tayo, karate, mag-aaway tayo. Pero nakakatuwa pala, dahil sa Hebrew words ng praise, still, God is worthy of our praise. The Bible calls us to praise over and over. 150 times sinabi sa Biblia. Number 2 is, God is worthy of exuberant praise. Ano mang klase? Ano ba ibig sabihin na exuberant? Halal means to shine or flash. The word halal, ito. The word halal does not paint a picture of a quiet and dignified reading of psalm. Kapag miyembro ka ng kongregasyon na mahilig ibigay ng Diyos ang halal praise, pero tahimik ka, umiwalay ka, maghanap ka ng church na silent night at holy night. Pero kung gusto mo yung halal, maranasan mo. Sabi nga niya, sabi ko, ang halal ay isang uri ng pagpupuri na hindi ka tahimik. Ito yung hindi tahimik na kongregasyon. Dahil every time your spirit is there, wala kang magagawa. Pero sa nangyayari ngayon, hindi tayo masyadong magganon. Pero mayroong panahon, darating ang panahon. Yayayain ko kayo sa Mount Makiling at doon
pabayaan natin, Sister Regina, maggumulong-gulong doon, umakyat sa puno, magpatihulog sa pino, magpalaglag sa bangin. Okay lang. Magsawa siya. Naalala ko yung isang Indian na nakasama dito. Ang Indian na ito, dumalo siya sa church na ito na tahimik. At sa tuwing nabibless, Amen! Hallelujah! Oh! Yeah! Oh! Sabi ng mga tao. Siya pinakamaingay. Kaya pati yung pastor. Minsan, sabi niya, sa linggo po ay mayroon tayong bisita na pwede ba manahimik tayo ng kaunti at pakinggan natin yung ating bisita magpipreach. Nilapitan niya yung Indian. Alam niya ang weakness ng Indian. Unan at banig. Bagong-bago bibigay ko sa yung banig. Bagong-bago ang unan. Basta hindi lang maistorbo yung ating preacher sa linggo. Ang preacher nila ay Pentecostal. Kaya nga mga kapatid, nagkaganon siya. Wala tayong amen. Wala pa rin. Yung Indian, nagpipigil. Sa tuwing magtataas siya ng kamay, mag-i-amen, sabi ng pastor. Okay. Amen! Sabi ng pastor. Nung hindi siya makapagpigil, lumapit siya sa upuan ng pastor. Pastor, magtsatsaga ho ako sa lumang banig at unan. Di bali na ho. Huwag ho ninyo akong bigyan. Bumalik siya sa kanyang upuan. At nung napuspos yung preacher, sabi niya, yes, no! Sabi niya, tumayo ni siya, yeah! Sabi ng preacher, marunong pala kayong mag-ingay? Akala ko hindi. Nagulat sila na nakaranas pala ng pagpupuri ang preacher at iniintay lang niya na mayroong magpuri. Sabi niya, praise God, na mayroong palang maingay dito. Anong exuberant? Masayang masaya. Kaya nga, hindi ka dapat gumagaya lang. Kaya hindi pwede sabihin ni Ate Ava na, diyan, taas ka ng kamay. Ngumiti ka, tumawa ka, lumundag ka. Hindi original yon. Exuberant, ibig sabihin, kusang mararamdaman mo, walang magsasabi sa iyo. It is a lively and cheerful praising. Extreme, sabi doon. It is the act. Ano ang pinaka-great meaning ng halal? It is praising to act like a fool. Dito sa halal, pag sinabi niyang, ay, parang baliw. Nung nalaman ng daddy ko, ibang kamag-anak ko ng pastor ako, ano sabi sa akin? Ay, baliw pala yung anak mo. Nalungkot ako, pero at the end of the day, nalaman ko na ibig sabihin pala ng pagpupuri. Matuturingan kang baliw. Hibang, naihibang, natuturingan kang may tipos. At tama nga pala. O may tipos, naglulundag. Pero ito yung gusto ng Panginoon. One of the greatest mistakes that everyone commits, yung, hindi ko nagtaas kasi nahiya ko Ang pogi mo pa naman. O, di ba? Kaya makita yung maraming bishop ngayon, imbitahin mo yung mga bishop ngayon na iba. Kahit na nag-asasayawan na kayo, dahil nakabarong yan, ganun lang ang kilos niya. Kasi bagong planchado yan. Praise God. Taas po natin ating mga kamay. Yung iba, praise God. Pero yung mga bishop, kaya ayaw ko magpa-facelift Alam niyo mga nagpa-facelift? Bawal sa kanila ang tumawa ng gusto dahil baka mabanat. Kaya makita yung mga artista na nagpa-facelift, kahit na nagtatawa na napakasarap tumawa na talaga yung tawa mo, Pero sila, pinapractice nila sa salamin yan. Kaya pagdating nila doon, alam na nila yun, kaya pag nagtatawa na sila at may pinagtatawa na sila na nag-joke, nagtatawa na sila, para silang si Chucky. Pero, hindi ba interesting that the same word that is translated praise is also translated fool? Alam ba niyo, ibig sabihin talaga sa Hebreo ang praise, baliw, hangal.
Interesting, ano sabi ko, ganun? Pag nagtaas ka pala ng kamay mo noong unang panahon, baliw yun. No? May mga baliw, may mga hangal. Ibig sabihin, they are praising God. And the translation of it, sa 2 Samuel chapter 6, verse 14 to 15. Naalala nyo nung sinundo ni Haring David yung kaban ng tipan dahil natumba ito, hinawakan ni Uza, namatay, na nalungkot si Haring David, iniwanan niya kay Obed-Edom yung kaban ng tipan. Tandaan po nyo, yung pinag-iwanan nila ng kaban ng tipan, balitang-balita nila, pinagpapala. Sabi niya, Haring David, dapat tayo yun eh. Bakit siya pinagpala ka? Sabi niya, Lord, babawin ko dahil siya pinagpapala, siya nakikinabang. Kailangan Israel ang makinabang. Pinuntahan nila. At habang nagmamarcha sila, naghubad ng korona, si David, naghubad ng daang reyna, ng damit panghari. Buti alam ni Regina, no? Hindi daang hari. Yung kaniyang damit na hari, hinubad niya ito. Ang sabi dito ay isinut lang niya yung kasuotan ng pari. At nagsasayaw siya sa unahan ng kaban ng tipan. Nagsasayaw, katulad ng litrato. Pero, may nagsabi, and David danced before the Lord with all his might, with all his might. Pati bilbil siguro, pati bilbil mo, sumasayaw, gumaganon. And David was wearing a linen ephod. Pero may nagsabi, may lumitaw na, isang nagsabi na, sabi lang naman, tingnan nyo yung next, na nung siya daw ay nagsayaw, dahil sa sobrang kabaliwan at kahibangan at katuwaan, sobrang kasayahan sa Panginoon, hindi lang yung damit hari, naghubad talaga siya na katulad ng nasa larawan. Naghubad talaga siya. Ba't parang hindi ko makita niya? Ayan. Naghubad siya. Sabi ko, totoo ba kaya na ganito? Pero alam niyo, eto yung sabi ni Michal, yung kanyang asawa. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Para kang baliw. Sabi nga, pinagtatawanan ka ng mga babae, nakayanan mong gumawa niyan? Sana all. Ikaw lang. Ikaw lang ang gumawa. Ang sagot niya, di wow. Alam mo ba na yung mga babaeng yon? Hindi ako nilalait, hinahangaan nila ako dahil sinamba ko at naghubad ako na parang baliw. Pero ito'y para sa Diyos. Kaya nga sabi ko, kahit nasa banyo ka pala, God is worthy to be praised. Minsan kahit pag nagtitibi ka, siguro hindi ka na makapagpuyang. And lastly, God is worthy. Whoever you are, whatever you dress is, whatever you act before the people, God is worthy of our boasting. Ang Diyos, kung ang pagyayabang mo ay upang itanghal ang ating Panginoon, karapat-dapat lang siya na purihin mo. Anong sabi ano ang boasting? Ipagmalaki, ipaghambog. Pero kung pinaghahambog mo lang ang kagandahang lalaki, sabi ko, ang church, ang pagpapastor, ang pagdami ng church, bakit? Pagandahang lalaki ba? Pero alam ko, maraming church na mega church, marami. Kasi ang pinupuntahan nila doon, yung artistang pastor. Yung artistang usher. Salamat sa Diyos, kahit wala tayong artista dito. Napupuno tayo. Alam mo, halos walang maupuan. Yan lang naman talaga upuan. God is worthy of our boasting. Pupurihin ka pa pala ng Panginoon, papapalahain ka pa pag nagyayabang ka, pag nakita niya na ang yabang mo ay para sa Panginoon. Halal means to boast. Our God is so great. Anong sabi niya sa Jeremiah? Our God is so great. I will boast on the Lord. Anong sabi ni Paul? Sa sarili ko pong akin, wala po akong ipagyayabang. I don't boast of anything. But right now, sabi ni Paul, I will boast on the Lord. The Lord that changed my life. The Lord that had me. That saved me. I will boast on the Lord. Hindi ako magyayabang sa mga ginagawa ko noon. Sa mga ginawa kong ito. Ipagyayabang ko kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Ngayon, ang challenge ko po sa bawat isa. Do we praise God regularly
with excitement. Araw-araw ba may excitement tayo? Yan si Mami Diyos, ugaling-ugali niyan. Nagugulat na lang ako bigla. Natutulog yan. Yung pala, nagpipray pa. May biglang gagawin. At minsan sabi mo, baliw na din ako? Para sa Diyos pala, kahit mukha kang baliw, He is worthy of our boasting. Do we boast about who God is and what He has done? Minsan, isang araw, mga kapatid, hihingan ka ng Diyos ng isang bagay. Sabi ko nga, if you want something that you never had, do something that you never did. Kung gusto mo na pagpalain ng Panginoon, kung gusto mong maging masaya ang Diyos, maaaring ang makapagpapasaya sa Panginoon yung isang bagay na nais mo pero wala ka pa. Pero kung nais mo ito, gawin mong isang bagay na hindi mo pa nagagawa sa tanang buhay mo. It's not what you have. It's not your money. It's not the position that you have. It's not the transformation that you have that makes a difference. It's what you do with what you have that makes the difference. Are you willing to be seen as a fool in my praise to God? Okay lang ba sa'yo kung may magsabing, mula nung nandiyan ka dyan, dumadalo ka dyan, para kang tanga. Nasabihan na ba kayo ng gano'n? Mula nung nandiyan ka, para kang hibang, para kang baliw mula nung nandiyan ka. Tanggap ba natin ito? Masaya pa rin ba tayo? Alam ba niyo ang isa sa pinakamasakit marahil na expression na tanggap ko? Hindi naman galit ang daddy ko, pero expression niya. Nung nabalitaan niya na nag-aaral ako sa seminaryo at magpapastor, alam ko sabi niya sa akin, sorry for this word, stupid. Pero nung dumating po yung uncle ko, sabi niya, Dante, are you still a minister today? How are you now? Sabi ko, uncle, hanggang ngayon, pastor po ako. Well, thank you. Because we have a bishop in our clan. Salamat sa Panginoon. Alam niyo, mayroong isang pastor sa isang bansa. Si Pastor John. Itong Pastor John na ito, sa tuwing mag-worship, sa tuwing magsisermon siya, napupuspos siya. Meron akong pagkakataong gano'n na hindi ko na itutuloy yung sinasabi ko dahil napupuspos ako. At sa tuwing na mapupuspos siya, hindi niya na itutuloy ang kanyang sermon. Pinatatayo niya ang kongregasyon at let's worship the Lord. Ang asawa niya nagagalit palagi. Para kang hibang. Para kang bali. Ano ka? Hindi mo tinatapos. Umiiyak ka na dyan. Nag-worship ka. Lahat ng kongregasyon. Ano ka ba naman dyan? Pigilin mo naman yan. Kundi darating ang panahon. Hindi na ako dadalo dito. Iba sa iba ako dadalo. Napigilan si Pastor John. Tumigil siya. Tinatapos niya ang sermon. Kahit na pagkatapos ng sermon, walang worship, walang praise. Napansin ni Pastor John na mula nung wala yung worship, wala yung adlib na mahaba. Sa pinipigilan ko, sabi ko, huwag mag-adlib na mahaba. Okay naman, ang call to worship pag mahaba, na masasawa ang tao. Napansin niya na umuunti ang mga tao. Nanalangin siya. Sabi niya, Panginoon, ano yun? Ginagawa ko naman po lahat, tinatapos ko naman ang aking sermon. Nangusap ang Panginoon sa kanya, anak, hindi naman kita tinawag upang manahimik. Hindi kita tinawag upang hindi magtaas ng kamay. Kung baliw ka sa iba, kung hibang ka sa iba, ako, natutuwa ako. I am worthy of seeing you worshiping me as an insane na para kang baliw. Sabi niya, natutuwa ako. I am blessed and the whole heavenly host, they are blessed. Kaya sabi niya, Panginoon, nagkamali po ako. Iwanan ako ng asawa ko, hindi. Babalik po ako sa pagsamba. At isang linggo, tinapos naman niya kanyang sermon. Pagkatapos napuspos siya. Umiyak siya. Lahat ng kongregasyon muling
nag-worship, biglang nagpakita ng signs na kanilang pagsamba, pagyayabang at pagtanghal sa ating Panginoon. Napansin niya, linggo-linggo na dadagdagan ng tao at ang sabi ng asawa niya, ano ka ba naman? Baliw ka na talaga, ibinalik mo na naman. Alam niyo, sabi niya sa asawa niya, alam mo, mahal kong asawa, magdesisyon ka. Kung iwanan mo ako sa kalooban ng Panginoon, ang malaga, hindi ko iiwanan ng Diyos dahil hindi niya ako naiiwanan. At sa wakas, natutunan ng asawa niya at sa kanilang pagsamba, nagdadagdag ang miyembro at may bago pa at may nanumbalik sa kanya. At doon sabi niya, Panginoon, ang buhay ko ay para sa iyo. At kung baliw ako sa tingin ng asawa ko, baliw ako sa tingin ng maraming tao sa kanila. Basta't ang malaga, sinasamba kita kahit saan ako pumaroon. Ikaw ang aking Diyos sa aking buhay. Tayong lahat ay tumayo.